So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay. So nandito ulit tayo upang mag-share at sumagot sa inyong mga katanungan na ikino-comment palagi dyan sa ating mga video. Mga kamanok, isa lang palagi ng aking hinihiling, if ever na nagugustuhan nyo po yung mga advice, yung mga recommendations, yung mga sagot, tungkol sa inyong mga katanungan, huwag niyo naman po sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba. Alright? Kung nagawa niyo na po yan, huwag na natin masyadong patagalin. Simulan na kaagad natin ang ating tanungan sa araw na ito. So, ang una po katanungan mga kamanok ay galing kay Marco Antonio. Ayan, so Marco Antonio, ito ay personal na katanungan mo pagdating sa akin. So idol, may hinahalo pa po ba kapag ka nag-ferment ka ng Jackie Oats maliban sa tubig kagaya ng mga apple cider? Okay, so Marco, actually sa fermentation natin ng Jackie Oats dapat natural po lamang. Tubig at Jackie Oats lang ang kinakailangan. Yung paghahalo natin ng apple cider, pwede naman yan. Pwede naman yan, kaso masyadong magastos. Hanggat maaari ayokong paggastosin kayo ng sobrang daming gastos pagdating sa ating pagmamanok. Yung natural fermentation ng tubig at Jackie Oats lang, goods na po yun. Kung ano man yung magiging amoy niyan, kung yan man ay maging mabantot, okay lang po yan. Yan po talaga ang natural na fermentation process ng ating mga manok. Yung apple cider kasi, para lang yan sa pangontra sa amoy. Okay, para lang mabawasan. Pero kung kayo ay sanay na pagdating sa fermentation ng Jackie Oats, hindi niyo napapansinin yung amoy kasi alam niyo na yung resulta maganda. Alam niyo na yung resulta maayos. Yung apple cider, dagdag gastos lang yan. Imported yan eh. Hindi yan kagaya ng sukat dyan na nabibili sa tindahan na dato puti o kung ano pa man. Actually, yung apple cider, napakamahal niyan. Kaya kung ako sa inyo, huwag niyo na pong gamitin yan. Tubig at Jackie Oats lang, okay na po yun. Ganon din po ang sustansya, ang dami ng natural nutrients na po pwedeng ibigay niya sa ating mga alaga. Okay? So, tubig at Jackie Oats lang ang ini-advise ko pagdating sa fermentation. Okay? So, maliwanag tayo kamamaya na po. Next question tayo. So, ang sunod po nating katanungan na sasagutin is galing kay Mario Junior. Ayan, so Mario Junior, ito yung katanungan mo. Idol, pahingi naman ng tips paano po tayo magagayak ng manok at ano po ang mga bitamina na po pwedeng ibigay araw-araw. Okay? At araw-araw din po ba talaga ang pagbibigay kapag tayo ay may ginagayak na mga alaga? Okay? Actually po, ang bitamina po, dapat ay nakukuha niya araw-araw. Actually, dapat araw-araw ang bitamina. Pero hindi ko po sinabi na oral vitamins ang po pwedeng ibigay o dapat injectable vitamins ang pwedeng ibigay araw-araw. So, ang ibig ko sabihin, dapat yung bitamina araw-araw niyang nakukuha sa pagkain. Dapat dun pa lang sa pagkain, kumpleto bitamina na. Okay, kasi tatandaan nyo ito mga kamanok. Yung iba, nagtatanong, kamanok, ano bang bitamina ang dapat yung ibigay? Actually, dapat hindi nyo tinatanong sa akin yan. Dapat ang tinatanong nyo, idol, ano ba yung kumpletong pagkain na dapat kinakain ng isang manok para kahit walang bitamina, po pwede siyang maging malusog. Okay? Dapat ganyan. Kaya mga kamanok, ano po, ang bitamina po ay pang-alalay, pang-suporta lamang kung hindi balansyado ang pagkain na inyong ibinibigay sa kanila. Pero kung tama ang protina, tama ang carbohydrates, tama ang pagkain na ibinibigay ninyo, no need na po ang bitamina. Pero syempre, kapag nga tayo may pupuntahan, kailangan nating makasigurado na kumpleto ang bitamina, walang kulang, at hindi rin lumalabis. Okay? So mga kamanok, pagdating sa pagkain ng aking mga alaga, kung gusto nyo talaga na makuha na kaagad nila ang magandang katawan, mapulang mukha, gumamit kayo ng fermented Jackie Oats. Yan ang lagi kong sinasabi sa inyo. Yan ang patoka na talagang kaya niyang ibigay lahat ng nutrients, lahat ng minerals, lahat ng kailangan ng manok, okay, na hindi kayang ibigay ng mga bitamina. Kasi yung mga bitaminang nabibili nyo, isa lang ang kayang ibigay. Isa lang, dalawa lang ang kayang ibigay sa manok. Pero ang fermented Jackie Oats, higit 5 katangian ng mga bitamina na nabibili nyo ang kaya niyang ibigay sa manok. Kagaya ng natural amino acid, yun ang nagpapabulto, natural vitamin B12, yun ang nagpapapula ng mukha, enzymes, yun ang tumutulong sa magandang health ng kabuuan ng manok, enzymes, calcium, meron din siyang probiotics. Yan po ang kayang ibigay. All in mga kamanok, napakamura lang at makikita nyo napakaganda sa ating mga alaga. Okay? Mas magandang pagkain, mas magandang
kalusugan ng ating mga alaga. Pagdating naman sa suplemento, pwede kayong gumamit ng Levimine GK. Siksik din yan sa napakaraming vitamina, which is kahit konti lang ang ihalo nyo, puno na po yan. Punong-puno na po ng vitamina at minerals yan. Levimine GK and po pwede rin Volplex KQ sa magandang digestion ng ating mga manok. At napakarami pang iba. Malilito na kayo sa po pwedeng ibigay. Pero sa akin, mag-base muna kayo sa magandang nutrisyon, pagkain ng inyong mga alaga. Alright? So next, mga kamanok, ito galing naman kay Runiel Evangelio. Magandang gabi po, Idol. Tanong ko lang po, sa 2 months old na sisiw mo, ano po ang ipinapakain mo sa kanila at ilang beses ka nagpapakain sa isang araw? Okay, sa 2 months old po, 2 beses na lang po ako nagbibigay niyan. Okay? Kasi ang gusto ko, pagdating nila ng 3 months old, adapted na sila sa fermented Jackie oats. Okay? Adapted na sila sa grains or sa dry feeding. Okay? Sa 1 month old mga kamanok, actually sa day 1 ng mga manok hanggang 1 month old, naka-dry feeding po sila. Pagdating nila ng 1 buwan, unti-unti ko na po yung binabasa. Okay? Hanggang sa mag 3 months old po sila. Okay? 1 week bago mag 3 months old, nag-shift na po ako dyan sa Enerton mga kamanok. Okay? Sabihin natin na dumating sila ng 2 months old, hanggang sa 2 months old and 3 weeks po sila, nag-i-start na po ako maghalo ng Enerton sa wet feeding nila. Okay? Wet feeding nila, Enerton na po yun. Iniintay ko pong lumambot ang grains, yung pellets, bago ko ibigay. Tapos may nakakain na rin po sila dyan na konting grains lamang. Okay? Sinasamahan ko po sila ng fermented plant juice at saka konting fermented Jackie oats. Pag po yun ay na-adapt nila, pagdating nila ng 3 months old mga kamanok, sila naman po ay, syempre sabihin kong adapted na rin po sila sa dry feeding. Kasi pinapakain ko na siya ng Enerton na may konting Jackie oats at konting plant juice. So pagdating nila ng 3 months old, adapted na po sila doon. Saka ko sila i-endorse sa 1 day 1 eat. Okay? So ngayon, pagdating nila ng 1 day 1 eat, 3 months old po sila, sinasanay ko na sila. 45 grams, 50 grams, hanggang sa dumating sila ng 4 months old, naka 1 day 1 eat na sila ng 60 grams. So, ganun po ang aking sistema pagdating sa pagbibigay ng pagkain. So maganda ang panunaw ng manok, makapal ang wall ng balon-balunan, magandang gumiling, at matatakaw po sila. Kaya tipid sa pagkain, pero yung manok, magaganda ang mukha, mapula ang mukha, maganda ang hipo, walang taba, hindi mabigat. Okay? So, next question po tayo. Okay, so next question. Okay, galing kay Bebet Terio. Ayan, so mega shoutout sa iyo, Idol. Kamamay, magtatanong lang ako, sana masagot mo din. Maganda po bang dalhin sa pasyalan o maganda bang ipasyal ang 2 magkapatid na manok? Di ko pa kasi ito nasubukan. Okay, may gusto kasi akong ipasyal sana at hindi po nila ito recommend. Actually, mga kamanok, haka-haka lang po ito. Haka-haka lang po ito. As long as maganda ang kalusugan ng manok, healthy yung manok, at nakikitaan ng may potential sila, huwag mong isipin na hindi magandang ipasyal sa pasyalan yan. Take note of this. Mas gusto nga nung mga malalaking farms na magkakapatid, sabay-sabay silang ipapasyal ng sama-sama. Kagaya ni Idol B-Boy. Meron siyang ipinapasyal na talagang halos puti lahat. Kakaiging 6 na puti, 1 lang ang pula. Magkakapatid pala yun. Bakit? Kasi nga po, ginagamit niya yun lahat ng stag na yun. 6 na stag, sabay-sabay ipapasyal. Kasi hindi po pwedeng hindi magkakapatid Kasi iba-iba yung edad Kaya laging ang nakukuha niya na isama pagdating sa pasyalan is magkakapatid. Kasi pare-pare sila ng edad at saka mas magandang bigyan ng pagkain para laging nakatono kaagad. Madaling itono, sa madaling sabi, madaling itono yung manok pag nabigyan mo ng pagkain na ganito. Alam niya kung paano mag-digest, alam niya kung saan mag-i-enjoy, gano'ng karami yung ibibigay para mag-enjoy yung mga manok sa pamamasyal. Ganun po, kaya mas maganda ang magkakapatid kung siya ay dadalhin. Pero yung sabi mo, 2 lang na magkapatid, dadalhin mo sa pasyalan, walang problema. At kahit ako, mga kamamay, nasubukan ko na po yan at walang naging problema. Okay? Walang naging problema. Alright?
So, last question muna tayo sa ngayon, okay? So, ang ating last question po mga kamanok is galing kay Dominic Loyoha. Ayan. So, Dominic, ito yung katanungan mo. Good morning, Idol. May tanong po ulit ako. Yung isa kong tandang na pampalahi, yung droppings niya ay nai-stack sa hulihang bahagi niya. Tapos wala siyang masyadong ganang kumain. Ano po bang mabisang gamot ang po pwede kong ibigay? Salamat po. Okay. So po pwede po kayo magbigay dito ng sulfar. Pwede po yan. Sulfar QR magbigay po kayo dyan. So intestinal problem po ito ng ating mga alaga. Kung nai-stack doon sa hulihang bahagi, anong dapat gawin? So linisin niyo po yan. Tapos pahidan niyo po ng kung ano mang shampoo ng manok. O pwede kayong gumamit dyan ng Zero Mite. Pahidan nyo po yung pinakahulihang bahagi. Alisin nyo po yun, palambutin, sprayan nyo po ng sprayer na may tubig hanggang sa lumambot. Yung mga dumi, saka nyo po alisin, linisin. Then saka nyo po pahidan ng Zero Mite. Okay, hayaan nyo lang siyang nandoon. Tapos bigyan nyo po ng sulfar para po maging maayos ang digestion ng manok. At the same time, hindi po pamugaran ng dumi yung kanyang hulihang bahagi. Alright? So, sana po makatulong mga kamanok. Okay, so hanggang dito na lang muna mga kamanok ang ating kwentuhan at sana ay mas marami pa tayong kasagutan na maibigay sa inyo, mga katanungan na inyong mailagay. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo mga kamanok. Paalam.